Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Ah, Actually matagal ko nang gustong pag-usapan 'to eh. Kaya lang, mga kababayan ko, natenga nung sumagot si Kuya Red kay Sir Ed Calawag. Ito no, ah may diskarte dito naman tayo kay Sir Donsky. Ito si Sir Donsky, may mga diskarte to na alam mo yun, nakakahiya men. 'Di ba? Then yung magtatago siya sa palda ng ng mga supporters niya. Kasi kanina habang nagbo-browse ako, nadaanan ko itong post niya na to. Ito ay post noong 2022 pa. Nung 1 year ago. Hindi ko naman alam yung issue, no? Hindi ko naman alam yung issue. Pero makikita nyo dito yung post niya. Pakita ko nga. Na-share ko to dun sa dun sa page ko eh. So ito yun May screenshot dito ng conversation nilang dalawa ni Sir Baron. Nakalagay dito, putol na tong conversation eh. Hindi ko na alam kung ano yung issue na to. Pero dito magkakaroon tayo ng clue na ang sinabi kasi ni Sir Baron, si Sir Baron kasi isa sa mga pioneers yan ng ghost hunting dito sa YouTube. 'Di ba? Parang isa siya sa mga nauna, no? Ang sabi niya dito, kung may bayag ka, sabihin mo sa akin dito. Hindi yung kumukuha ka lang simpatya sa mga viewers mo para siraan ako. Kala ko naman matapang ka. Mas may bayag pa si AlphaGo sa'yo. Okay bro. Set natin, meet up natin, collab tayo. Yun ang sabi niya. So, ang gusto kasing madalas nito, ang problema kay Sir Donsky, dinadala niya lagi sa teritoryo eh. 'Di ba? Ang nakikitang issue dito, hindi naman issue ng pagko-collab ito. 'Di ba? May issue ka na mahilig kang dumaldal sa mga supporters mo kasi. 'Yun ay hindi maganda. Hindi mo i-address yung problema na ikaw mismo yung lumaban. Anyway, yung mga supporters mo nandiyan lang naman yan eh. Bawat laban mo, sumusuporta talaga sa'yo yan. Hindi mo kailangan laging magpaawa sa kanila. 'Di ba? Katulad niyan kung may bayag ka, sabihin mo sa akin dito. Kasi parang anong nangyari, kumukuha ka lang daw ng simpatya sa mga viewers mo, which is nakikita ko parang pattern yan men eh. Pattern mo na talaga yan. Kahit ako naranasan ko yan. Pag may nagawa ako or biglang instead na sa magpapaliwanag ka dun sa may issue sa'yo, nagpapaliwanag ka sa mga sa mga audience mo na hindi ko nagigets kung bakit. Naging habit mo na yan. Yung magpaliwanag sa sa mga audience mo, instead na humarap ka doon sa tao, nagtatago ka sa palda ng mga ng mga supporters mo. 'Di ba? Mini-mislead mo sila. Mamaya anuhin ko sa iyo papakita ko sa iyo kung paano ka nami-mislead. So ito mga kababayan ko. Ang sabi mo dito, mga idol, ito chat ni Baron sa akin. Bro, wag na dami salita, tanggapin mo na yung collab tayo at mapatunayan mo na fake ang mga ghost hunter ng Mindanao. Ito, ba't collab? Ang problema, i-address mo sa kanya yung problem mo. Bakit collab agad ang sagot mo? 'Di ba? Bakit collab agad ang sagot mo, men? Ano ba? Sinasabi lang naman kung may bayag ka, sabihin mo sa kanya ng diretsahan. Ganyan na pati kila Dax, maggaganyan ka rin, permahan din. Bakit kailangan may permahan? May gagawin ka bang masama? 'Di ba? Nagkukubli ka sa katapangang ganyan na kulab. Katulad sa akin, ang problema natin yung video mo. Sinabi kong peke yung video. Ano kinalaman? Pati yung mga bugok mong follower, ganyan din na mentality. Ano kinalaman na pumunta ka doon, mag-ghost hunting ka din? Fuck!
kahit pa mag-ghost hunting ako, makakita ako ng totoong multo, 'di ba? Maihi-ihi ako sa takot, 'di ba? Mag-ghost hunting ako, still fake pa rin yung video mo. Andun ang problem sa video, wala sa lugar. Nagigets mo ba? Mga supporters nito, nagigets nyo ba yung main problem? Mga kababayan ko, nagigets nyo ba? Pati si Kuya Red na, na sobrang talino, 10 times na matalinong si Kuya Red. Ikukumpara ko kay Boss Rino na nag-ghost hunting. Wala doon ang problema. Hayaan nyo, pagka nagkaroon ng pagkakataon, mag-ghost hunting talaga ako. Wag kayong mag-alala. Pero ito, men, ano ba? Nagigets nyo ba yung ibig sabihin? May tinutukoy na problema eh. Katulad nito, minimislead mo yung mga tao. Habit mo nang mag-mislead ng tao para simpatsahan ka. Well, ako na ngayon ang kalaban mo, hindi na magwo-work yan, men. Fed up na yung tao sa inyo eh. Well, meron ka pa namang mga supporter na die hard, na ipagtatanggol. Pero ang tanong diyan, for how long? Wala ka sa katotohanan, men eh. Pag wala ka sa katotohanan, mahirap i-sustain yan. 'Di ba? Para ma-sustain yan, kailangan mong gumawa ng bagong kasinungalingan uli. Oh, biglang hindi na naniniwala, magsisinungaling ka na naman uli para paniwalaan ka uli. Hanggang sa dumating na mag-i-snowball lahat yan, pag lahat ng mga pinagsasabi mo na lamang hindi totoo, mas lalong mayayari ka sa mga supporters mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, mahal na mahal kayo ng mga supporters nyo. Huwag nyo bibiguin. May mga nagsasabi na nga na alam na namin fake eh. Alam na ng mga supporters nyo fake kayo. Ano pa ba ang pinaglalaban nyo dyan, men? Talong-talo na kayo. So tingin nyo ba, panalo kayo dahil marami pa rin ang subscribers sa inyo? Tingnan nyo yung ratio ng nanonood sa inyong dalawa ni Kuya Red. Para malaman mo ang ibig ko sabihin. Punta tayo dito kay Kuya Red, bago tayo pumunta kay Sardonsky. So just imagine, mga kababayan ko, 365,000 yung subscribers ni Kuya Red. Pero ang average na nanonood, ito, 21 hours ago, 3.9k pa lang yung nanonood. Kasi alam ng mga tao, kabullshitan yung explanation mo dito eh. Ayan 3.9k out of 365,000 nanood sa'yo nang in-upload mo kagabi. 3.9k sa mga explanations mo. O ito mga explorations mo naman, tingnan natin mga recent explorations mo. 8.7k out of 365,000 na subscribers. Abay, putang ina. Anong klaseng channel pa yan? Ilang percent na lang ang nanonood sa'yo? Yung live mo, 3.3k ang nanood. O nakaka 14k ka naman. Pero 14k out of 365,000 na subscribers? Asan na yung 300,000 subscribers mo? Nawala na. 2 weeks ago, 10k. Ano ba naman yung mga views nyo na yan? Ano ba yung maximum views mo dito? 35,000? Ito, 46,000 may nanood sa'yo. Hindi pa rin. 300 pa rin na nawawala sa'yo. 300,000 ang nawawala sa'yo. Actually nga, yung 50k na nanood sa'yo niyan, 45, make sure nyo ba na supporters nyo pa rin ang nanonood dyan? Ha, mga men? Ito, nireakan ko to eh. Yung 46,000 views mo eh. Pati ito, nireakan ko. Napapansin ko, ito baka nagkamali ako, yung mga nakaka 50,000 mong videos, mga nareakan ko to eh. Oo nga, ito, katulad nitong kaluluwa ng babae sa ng disgrasya sa tulay. Nireakan ko to, 50,000. Itong white lady sa cemetery, nireakan ko rin to, 45,000, 50.
Ang mga nare-reactan ko, yun yung matataas ang views. Ito din yung pagsanib ni Justin sa'yo. Pero pag hindi ko pinakialaman, sa bagay, kahit pinakialaman ko, nakaka 20,000 eh. Pero pag hindi ko pinakialaman, ang views mo, 14,000, 10,000, di ba? Dito ka nag-start mag-decline 3 weeks ago eh. 10,000, 10,000, di ba? Tamad na kasi ang tao sa inyo manood. Well, pwede nyo masustain sana yan kung halimbawa, ibang style naman ang gagawin nyo. Pero men, lagi nyo pinupunta sementeryo. Paulit-ulit na sementeryo. Paulit-ulit na Black Lady House. Paulit-ulit na abandoned funeraria. Paulit-ulit na may nagbigti. Di ba, men? Walang concrete evidence na yung pinuntahan nyo ay talagang may nagganap doon. Well, itong kay Kuya Red, medyo bilib ako, meron siya ditong content na yung road accident. Ito, at kahit pa paano, di ba? Pero wala naman nangyari dyan sa mga yan eh. Sinanay nyo kasi yung mga tao na every time may video kayong gagawin, may nangyayari. So pag ang nangyari, nag-investigate kayo sa totoong location at hindi nyo magawa ng peke, aayawan na kayo kasi wala nang makikita. Diba? At sa tingin nyo ba, yung mga nanonood dyan sa video nyo, nanonood dahil dahil naniniwala pa sa inyo? Or katulad ko na lang yan, na nanonood dahil nag-aabang na may mahuli dyan sa video nyo. May mahuli pero di kulong. Diba? O ito yung channel ni Kuya Red, tandaan nyo. Kay Donski naman tayo. Lipat tayo kay Sir Donski. Pero ang subscribers ni Sir Donski 293,000. May 490 na videos. Mga nanonood sa'yo ilan? 11K. Same din! 13K, 20K, 30K. Ito mataas 30K. Kahit na 30K. 30,000 lang out of 293,000. Nasaan ang 200,000 subscribers mo? Wala na rin, men. Ano ba yung pinakamalaking Ito, 69,000. Bawal mahina. Alam mo kung bakit malaki inireakan ko rin to kaya malaki ang views nito Ito yung nameke ka ng iyak, di ba? May fake na iyak dito sa video na to Nabuking ka dito, men. Donski. Nabuking ka dito na yung iyak na ginamit mo dyan ay dinownload mo lang. Masyado kayong manluloko ng mga viewers nyo. Naiintindihan na nga kayo ng mga viewers nyo Tanggap na nga ng viewers nyo na fake yung ginagawa nyo Ano bang ginagawa nyo dyan? Pinaninindigan nyo pa rin totoo? Ano ba yung... explain nyo sa akin. Ano ba ang mawawala sa inyo pag umamin kayong fake yung ginagawa nyo? Ha? Ano ba yung mawawala sa inyo? Kung walang mawawala sa inyo, hindi umamin na kayo. Mahal naman kayo ng supporters nyo Tapos sasabihin ng mga bugok na hayaan. Hindi pwede. Nasa public to Ipa-private nyo lahat yan. Hindi ko pakikialaman. As long as nasa public, may karapatan ako na na reakan yan. Diba? Na-exercise nga ni Kuya Red yan nung isang gabi Nireakan niya yung video ko. Hindi naman ako tumutol. Diba? Kasi nga nasa public yung video ko. Yan ang madalas sasabihin ng mga bobo na supporter na itong mga to. Hayaan na lang. Hindi pwede. Diba? Gumawa ka ng sarili mong video. Hindi ba sariling video ko to? Tanga ka? Ano bang pinapanood mo dito sa channel ko? Di ba yung daldal ko? Pasalamat nga tong si Kuya Red at Donski. Ako yung isang kritiko lang ako Ang baba pa ng subscribers ko. Di ba? Mababa pa ang subscribers ko. Hindi nga ako umabot ng kahit 20,000 Kahit nga 15,000, nag-i-struggle yung channel ko. Tapos ganyan pa kayo kaapektado sa akin? Ano ba yan? Tapos ang sinasabi pa na iba, binubuli ko daw. Paano ko bubulihin? Ang laki-laki niyan. Kung tutuusin, pwede nilang gamitin yung impluensya ng channel nila Tawagin nila yung mga uto-uto at bobong follower nila na tirahin ako. Ang problema kasi, walang mga talino ang supporters nito.
Yung mga supporters ha, mga bobo. Alam nyo kung bakit? Pupunta sa channel ko. 'Di ba no? Pupunta sa channel ko. Sisitahin ako. Ako, hindi ko naman pinagbabawalan yung manita eh. Pero ganito ang nangyayari. Ang sinasabi ko, let's say ganito, ano? May re-reactan akong video dito. Sasabihin ko dito, ito Encanto ni ano. Tingin ko fake itong Encanto na to kasi iba yung kulay ng ulo sa kamay. 'Di ba? Yun ang obserbasyon ko do sa video. Ang sasabihin sa akin ng mga bobo tanga-tangang follower ni Donsky, tanggalin mo ang masker mo. Ano kinalaman nun sa puna ko, men? Ano kinalaman nun sa puna ko? Natatakot ka ba? Kaya hindi mo inaalis ang masker mo? O ano kung takot ako? Totoo na ba yung video ng idol nyo? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Di ba? Magano ka, pumunta ka doon sa Mindanao. Pumunta ba ako sa Mindanao? Totoo na rin ba yung video? Hindi pa rin. Peke pa rin. Hindi nyo na-address yung main issue eh. Tapos ito paano, let's say, itong nasa video ni Donsky ay fake yung Encanto. Diba? Ang babanat sa akin ng mga bobotang, ako nakaranas ako ng Encanto, totoo sila. Diba? Huwag kang sinungaling bungo. Totoo may Encanto. Putang ina, hindi naman Encanto ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan yung Encanto doon sa video nito. Yun ang peke. Nagigis nyo ba? Nakakainis eh. Mukha ba akong pikon na? Hindi, nakakabwisit kasi yung kadalasan na lang na sinasabi. Pumunta ka doon. Walang mangyayari. Kaya pumunta ako doon. Doon sa Mindanao. Kahit pumunta ako doon. Pagpunta ko doon, may nakita agad akong manananggal doon, harap-harapan, kinain ako ng manananggal, 'di ba? Naihi ako sa pantalon ko sa sobrang takot. Kahit ano pang isipin nyo masamang mangyari sa akin pag pumunta ako Mindanao, still peke pa rin ang video ng idol nyo. Ba't ko nasabing peke? Hindi makaharap eh, hindi maipagtanggol eh. Katulad nga ng sinabi ni Sir Ed Calawag, 'di ba? Kapag ang video nyo, alam nyo sa sarili nyo totoo. Bakit natatakot kayo masuri? Bakit natatakot kayo matanong? Totoo naman yun eh. Kahit balibalik ta rin natin ang mundo, kapag totoo yan, kahit pa anong tanong ko dyan, matatalo ako. Dahil totoo yung video nyo eh. Ano nangyayari? Bakit kayo iwas ng iwas? Ni banggitin yung pangalan ko, takot kayo. Diba, saan kayo nagpapaliwanag sa audience nyo? Gising na yung mga yan. Wala nang magagawa ang paliwanag nyo dyan. Kasi ako, umiiral pa rin ako, nag-i-exist pa rin ako. Kaya ang dapat nyong gawin, kung gusto nyong matapos yan, harapin nyo ako, durugin nyo ako. Yun ang dapat nyong gawin. Diba? Baliin nyo yung argument na sinabi ko. Yung argumento na ni-raise ko, yung issue na ni-raise ko, yun yung baliin nyo. Dahil kung hindi nyo gagawin yun, still, fake pa rin kayo. Actually, kahit nga ipapatay nyo ko eh. Kahit na ipa-ambush nyo ko eh. Kahit na yariin nyo ko eh. Kahit na durugin nyo ko pinong-pino, sunugin nyo ko, then itapon nyo sa dagat yung abo ko, still, yung mga sinabi ko dito sa YouTube, nasa utak na ng tao yun. Hindi na mababago yun na fake pa rin kayo. Naiintindihan nyo? Kaya pag may nangyari sa akin, ang unang-unang pagbibintangan kayo din. Tatangan yung yan? 10 times na tanga ha? Hindi na makaharap eh. Diba? Ang gusto nyo, mag-mislead lagi ng kapwa nyo. Diba? Gawin yung tanga, gawin yung bobo yung mga yung mga for example, ganito paano ginagawang bobo ni Donsky yung niya. May nagpabati lang, kilala niyo yung April Boys? Yung kumanta ng Honey, My Love, So Sweet. Kilala niyo yun? Ito, may video siya dito, may nagpabati lang, na daw,
supporter niya na daw si Bingo ng April Boys. Sabi niya dito, nung kabataan ko, puro April Boys pinatutugtog ko. Ang sarap magmahal dahil sa kanta nila. Pero nakakaiyak kasi napansin tayo at nakasupport bilang Ghost Hunter ng Pinas daw. Nakasupport daw sa kanya si Bingo. Salamat po, idol. Ito yung sabi ni Sir Bingo. Hi, ito po si Bingo ng Epic Boys. More power kay Donsky Ghost TV. Supportahan niyo po siya. Tama? Yung hindi nga alam paano magiging supporter mo yan, eh yung channel mo nga hindi nga alam ni Sir Bingo eh. Ghost TV nga ang sabi eh. Ibig sabihin, binasa niya lang yan, may nagpa-greetings lang dyan. Di ba? Sabi yung gano'n, no? Ulitin natin yung sinabi, ha? Hi, ito po si Bingo ng Epic Boys. More power kay Donsky Ghost TV. Donsky Ghost TV, oh. Di ba Donsky Gash TV ka? Supportahan niyo po siya. Ito po ang Epic Boys, si Bingo Regino. Bye-bye. Supportahan niyo po siya. Supportahan niyo, hindi ko sinasabing I support. Di ba? Sino ang sinusuportahan ni ano? Ni Bingo Regino? Hulaan nyo kung sino sinusuportahan ni Bingo Regino. Sir Bingo Regino, sino po ba ang sinusuportahan nyo? Tanungin nga natin si Sir Bingo. Sana ba 'yon? Wait lang ah. Sino po ba yung kasi nga please support nanawagan siya suportahan daw si Donsky, pero siya hindi siya sumusuport, nanawagan lang siya dahil sa pakiusap ng fan. Pero sino ba talaga ang sinusuportahan ni Sir Bingo? Sino po ba sinusuportahan niyo, Sir Bingo? Hello, Bungo TV. Pinapanood kita. Tama yung ginagawa mo, galingan mo. At syempre, wag mo nang pansinin yung mga basher mo. Tuloy mo lang ginagawa mo, maganda yan. Alright, more power sa iyo, Bungo TV. Thank you. Si Bingo ng April Boys. O, diba? Dito, makikita natin, alam ni Sir Bingo kung ano yung content ko. Diba? Pinapanood niya ako. Gumawa agad siya ng message sa akin na ganyan kasi nga, kinakalat ni Donsky na sinusuportahan daw siya. Naiiyak-iyak pa daw. Tingnan mo kung gaano mag-mislead to. Hoy, Donsky! Di ba may nagpag-greet lang sa'yo na kay Sir Bingo? Huwag kang umasyum. Di ba? Ulitin pa nga natin. Hello, Bungo TV. Kamusta ka na? Pinapanood kita. Tama yung ginagawa mo, galingan mo. At syempre, wag mo nang pansinin yung mga basher mo. Tuloy mo lang ginagawa mo, maganda yan. Alright, more power sa iyo, Bungo TV. Thank you. Si Bingo ng April Boys. Paano yan ngayon, Donsky? Galing mo mag-mislead ng mga mga tao, no? Para palabasin mong ikaw yung bida. Sanay na sanay magsinungaling si Donsky. O ito pa. Isa pang diskarte ni Donsky na nakakasulasok. Dito, may supporter ka, men. May supporter ka dito. Inuutusan mo mag-post yung mga supporters mo, nakakahiya ka. O, ang sabi ni Donsky, sabi sa akin ng supporter mo, send ko sa'yo, di ba sub at follower ako ni Donsky dati? Nahahalata na niya na di na ako nagsishare ng videos niya. Hindi po niya alam na support na ako sa'yo. Nasa panig na po ako ng katotohanan. O, kita mo? Alam na ng supporter mo yung yung kabulukan mo. Ngayon po, may sinisend sa akin through Messenger na gusto niya i-post ko. Na-save ko na po agad kasi baka i-delete niya. Di nga ako nagkamali. Dinilit niya agad dahil ang tagal kong nakasagot. Ito po yun. Biruin mo, di ba? Dinidelete niya para walang evidence. Tapos siya yung nagpapakalat to. Sabi kong gano'n, sinong gumawa nito? Siya po gumawa niyan. Gusto po niya i-post ko. Pag pinost ko para ko na rin kayong tinraidor. Tingnan mo, walang hiya ka talaga. Yan ang mga biruin mo, walang diwa to. Anong sense nito, Donsky? Na pinapapost mo sa mga supporters mo?
Ito yung ano, ito yung totoong paninira talaga eh. Paninira to, men. Anong point behind this na naiinggit sa'yo? Bakit mga ano mo? Bakit mga supporters yung inuutusan mong mag-post niyan? Nakakahiya ka, men. Ano ba itong ginagawa mo na to? Tinan mo, oh, talagang pinagmamalaki niya yung silver play button niya, pinagkakainggitan. Mga inggit. Si Sir Ed Kalawag pa nakalagay, oh, 67 sub lang, ako 12,000 daw. 'Di ba? Wala kasing, bire mo, ang babaw, para siyang bata, men. Inggit kasi walang silver button. Pambihira. Paano si Paulol, inggit din sa'yo yon? Tinira ka ni Paulol? 1 million subscribe. Gold yon. Si Paulol. Paano yon? Inggit din sa'yo yon si Paulol? Aba naman, Donski. Masyado ka namang ano dito. Nakikita dito kung gaano ka kaduwag, men eh. 'Di ba? Yan ang idol nyo, walang bayag. Just imagine ano, nagla-live siya. Pumunta lang ako doon, nangatal-ngatal na doon sa kinaupuan niya. Ganyan na siya ng ganyan sa upuan niya. Panoorin nyo. Galaw na siya ng galaw doon sa upuan niya. Hindi na mapakali. Pambihira talaga to. Alam niya mahuhuli siya eh. Alam mo, Donski, marami pa akong bagay na nalaman sa'yo, men. Kaya lang, masyado ng personal yung iba, hindi na applicable na ano. Kasi may mga nag-share sa akin na tungkol sa'yo. Ang problema nga lang, sabi ko ganun, masyado ng personal yan. Hindi na pwede. Alam ko pa rin naman yung ano, yung kung saan ako lulugar. 'Di ba? Pinag-iisipan ko pa rin naman yung ano, yung ilalabas ko. Dito lang tayo sa social media. 'Di ba? Dito lang tayo sa social media. Wag na tayo do sa personalan, men. Yun lang naman ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi pakita ko ulit ha. Hindi ano to eh, hindi sagot tong ganito, men eh. Sa tingin mo ba nakakabawas ng credibility ko 'yan? Yang kakaganyan mo? Wala to pambata levels to, men eh. Actually nga ito ha, nagmumukha kang tanga dito eh. Kung ang sinasabi mo, yun yung dahilan na naiinggit. Bakit paliwanag ka ng paliwanag sa mga ano mo? Sa mga subscribers mo? Or sa mga supporters mo? 'Di ba? Hindi ba sila ang pwedeng makapansin yan na naiinggit lang kami? Kailangan talagang i-elaborate mo. Na 12,000 subscribers, 67,000 subscribers, ikaw 293, mga inggit crab mentality, di ba? Kailangan pa bang i-elaborate? Ganun ba kahina umintindi? Mini-make sure mo ba na nagigets ng mga audience mo yung ano, yung ibig mong sabihin? Come on, hindi na tanga yung mga supporters mo. 'Di ba? Kung noon nasasabihin kong mga tanga yan, pero base sa nangyayari ngayon, hindi na sila mga tanga, men. Hindi mo na sila mauulol. Kahit na anong gawin mo talaga, hindi mo na sila mauulol. Magkakisay-kisay ka man dyan sa paroroonan mo o sa naroroonan mo, wala na, men. Hindi ko naman sinasabing literal na wala ka ng supporters. Pero may mga nanonood pa rin naman talaga sa'yo. At di naman mawawala yung manonood sa'yo. Nasa YouTube ka eh. May makakatisod pa rin sa channel mo. At ako, still, nanonood pa rin naman ako sa videos mo. Di ba? Hindi naman bawal yon na panoorin ka. May lilinawin lang ako ha. Yung tungkol doon sa ano. Gusto kong ulitin to eh. Yung kay Kuya Red kagabi. Kasi napansin ko kagabi, yung audio ko kagabi, ang hina pala nung kay Kuya Red. Pero tingnan natin ha, ulitin ko lang, doon sa may part lang ng una, gusto kong i-emphasize sa inyo eh. Yung sa unang part nung video. Diba, this time imi-mute ko yung mic ko kasi feeling ko yung docking system nitong OBS yung dahilan kung bakit ang hina ng boses ni Kuya Red eh. May gusto lang akong kay Kuya Red dito. Talagang madalang akong
Doon sa may part na yung ginagawa kayong tanga ni Kuya Red, na binabalik niya yung sarili niya logic. Pag nanonood ka sa YouTube, you are there to be entertained. Tama, gusto ko lang, ito yung magandang part kasi nung sinabi niya. O, kada magsasalita si ano, aalisin ko na ngayon docking system na itong ano. Dito tayo nagkakaroon ng problema eh. Dali lang ha. Alisin ko na tong docking. Diba, may magsasabi na, Kuya Red, totoo ba talaga tong video ni Ghost Hunter na to? Kuya Red, totoo ba talaga to? Kaya iniiwasan ko mga idol, kasi pag sasagutin ko yun, parang ano ako parang lumilitaw na sa mga tao na hindi naniniwala. Lumalabas na sinungaling ako. Sa mga tao din na naniniwala, tapos sinabi kong hindi totoo, lalabas naman na kokontrahin nila ako na totoo yan. So, Napaka-hipokrito na ito, no? Pero sinumbong niya sa akin si Gerald. Pero in-announce niya na sila AlphaGo Zero, hindi totoo yung kulto. ang ano dyan mga idol, Hipokrito. is, tingnan mo yung video, pag-aralan mo, Ito yung sinasabi niya, ito yung importanteng sinabi ni Kuya Red. Gusto kong i-absorb niyo yung sinasabi ni Kuya Red, ha? tingnan mo yung video, pag-aralan mo, pag nasa isip mo na totoo to hindi totoo yun. Tingnan mo kung gaano ka katanga. Kapag daw nasa isip niyo na totoo yung video, di totoo yun. kahit nami-mislead ka na, kaya na maraming nabubudol na Pilipino dahil ganyan ang pinopromote mo, tanga ka. Napakatanga mo talaga. Tingnan mo kung gaano siya magsalita, oh. Kasi nga, pabor sa kanya yun eh. Pag may napaniwala siya, kanya na yun. Yung tao na yun. Pag nasa isip mo na totoo to hindi totoo yun. Kapag nasa isip mong totoo yan, totoo to hindi totoo yun. Kung gaano ka, kung gaano ka bobo yung, yung tinuturo niya sa mga viewers niya. So, ang gagawin lang pala ng, ng mga Ghost Hunters, so, hindi importante kung totoo yung ginagawa. Basta ang importante lang, makakumbinsi mo lang yung mga manonood. Yun lang yun. O, di panluloko nga! O, may sinabi pa siya dito. Pero kung sa pansin mo na parang hindi totoo hindi totoo yun. Kumbaga, kahit totoo yung isang video, Tama? Hindi totoo yun. Kung hindi totoo. Ano sinabi mo? hindi totoo hindi totoo yun. Oh. Ba't mo kami sinisita? Kung ang sa isip pala namin ay hindi totoo yun, bakit mo kami sisitahin? Bakit mo aawayin si Sir Ed Calawag? Kung para kay Sir Ed Calawag, hindi totoo ang video mo. Yan naman pala sinasabi mo. Kung sa isip mo ay totoo, di totoo yun. Kung sa isip mo ay hindi totoo, di hindi totoo yun. Bakit mo kami inaaway? Pag Alam mo kung gaano katanga yung, yung teaching nito? Diyos ko naman, Kuya Red. nasa isip mo na totoo to hindi totoo yun. Pero kung sa pansin mo na parang hindi totoo hindi totoo yun. Asan ang prinsipyo mo doon? Asan yung moral obligations mo sa mga nanonood sa'yo? Asan yung moral obligations mo doon? Hahayaan mo silang maniwala sa hindi totoo kahit alam mong hindi totoo yung pinapanood nila? Wala kang kwentang influencer noon pag ganun ka. Wala kang malasakit sa sa ghost hunting community. Sa mga kasamahan mong ghost hunters na legit, wala kang pakialam. Kasi nga isa kang peke. Hindi ganyan mag-isip ang isang tunay na ghost hunter. May kaakibat na responsibilities yan sa mga manonood mo para matuto yung mga nanonood sa'yo. Pero dahil peke yung ginagawa mo, kinukonsinti mo yan. Kumbaga, kahit totoo yung isang video, kapag ang isip mo is hindi totoo, hindi talaga maging totoo yan. Tapos, kahit hindi totoo yung video, pag nasa isip mo totoo talaga yan. So, totoo man yan o hindi, base yan kung paano mo
pinaniniwalaan niya yung isang bagay, no? But the point is, Tamo, base pala yan. Bakit sinisita mo kami? ang point, Ang problema dito kay Kuya Red, kina-counterbalance niya yung yung situation. 'Di ba? Para just in case na magka-bookingan na. Hindi, nasa isip naman nila yan eh. Naglalatag lang siya ng palusot dito, mga kababayan ko. Anyway, na-overtime na ako. Yan lang po muna ang masasabi ko. Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ng ating sandigan sa kadiliman.